Paano nakakalason ang maaaring magkaroon ng isang nag-iisang ina? Hindi lamang siya nakarating sa hari ng instant noodles sa pamayanan, ngunit nais din niyang gamitin ang kanyang mga anak upang makakuha ng pakikiramay at pagtatangka na lumipat sa aking ligtas na bahay. Nang malaman ko na si Xiliting ay kasama ni Uncle Ka, hindi ko maiwasang mabigla. Ang babaeng ito ay nabuhay ng mas mahaba kaysa sa kanyang sarili sa kanyang nakaraang buhay at talagang tumpak siyang nakipag-ugnay sa Uncle Yu, isang malaking kawalan ng katarungan para sa kanya na mapalaki ang mga anak. Malinaw na hindi siya kasing simple ng pagtingin sa ibabaw. Ngayon lang si Uncle na tumawag at sinabi na ang anak na babae ni Xiliting ay may lagnat at tinanong ako kung mayroon akong gamot sa bahay. Noon ko lang napagtanto na ito ay tiyuhin ka na tumulong sa kanilang dalawa. Pakikinig sa tiyuhin na nagdarasal ka ng tono, mainat kong tinimbang ito sa aking puso. Una sa lahat, tiyuhin ka ay isang veterano, hindi lamang isang guro. Matapos tapusin ang laro at pagkakaroon ng isang malakas na pisikal na fitness, siya ay isang bihirang thug. Siguro maaari itong magamit upang harangan ang mga bala o isang bagay sa hinaharap. Pangalawa, Uncle, mayroon kang isang simple at mabait na pagkatao at hindi niya nakalimutan ang kanyang orihinal na hangarin kahit nasa katapusan ng mundo. Labis akong inilipat ng ganitong uri ng katalinuhan ng tao na nakatago sa merkado. Hindi ko mapigilan na mawala ito sa pagtatapos ng mundo, ngunit kailangan ko lang mag-ingat sa babaeng Xiliting. Mukha siyang kaibig-ibig, ngunit hindi siya magiging simple sa loob. Bagaman ipinanganak niya ang isang bata, mayroon siyang magandang mukha at isang mapusok na katawan. Ang Uncle Yu, na naging bachelor sa loob ng 40 taon, ay hindi makatiis sa pagsubok na ito. Binabati kita ng tiyuhin sa iyo sa telepono at tiyuhin na tumugon ka ng isang maliit na nakakahiya na sinasabi na ito rin ay isang buhay na buhay at sinabi na kung ang kanyang mga kondisyon ay hindi mga sakuna sa snow, magiging pangunahin. Imposibleng makahanap ng kapareha, ngunit ngayon ang ilang mga pack ng instant noodles ay maaaring maiparating ang iyong positibong enerhiya at magiging isang malaking kasiyahan na makasama siya. Sinabi ko kay Uncle na may ilang mga kahon lamang ang natitira, ngunit maaari kang dumating at makakuha ng isa. Nang marinig ito, tiyuhin na nasasabik ka na hindi siya makapagsalita. Handa siyang bigyan ako ng isang kahon ng ilang mga kahon lamang ang natitira. Hindi ko maiwasang magpasalamat sa aking katuwiran. Sa katunayan, marami akong na-stock na mga gamot sa isang puwang. Gayunpaman, pagkatapos kong gawin ang pamamaraang ito, tiyuhin marahil ay hindi ka tumanggi na ipaglaban ako. Sapat na, pagkatapos ng pagpapatahimik ng ilang sandali, tiyuhin mo na nanunumpa ka sa akin ng mahigpit na ako, ikaw hanguang, ay iniwan ang aking mga salita dito. Hanggat ikaw, Zhang Yi, ay makakakuha ng aking lugar, kahit na umakyat ka sa pananglangis sa Mountain, hindi ka na mag-atubiling. Si Zucker, na nakatayo, nagbuntong, hininga sa aking lamig nang makita niya ang aking operasyon. Tuso niya sa ilalim ng kanyang banayad na hitsura, kaya binigyan niya ako ng isang tasa ng rafi at tinanong na magtanong, si Uncle ba ay talagang maaasahan? Ininom ko ang lahat at sinabi ng basta, ang mundo ay maunlad at maunlad para sa kita. Ito ay mas mahalaga sa pagtatapos ng mundo. Ang pagbebenta ng ilang mga pabor sa mabait na tao ay makikinabang kahit ano paman. Makalipas ang ilang sandali, may kumatok sa pintuan at dumating si Uncle na dumating ang boses mo. Tiningnan ko ang pagsubaybay sa pagsubaybay ng husto at sinabi na ang babaeng may hawak na bata ay dapat na si Xiliting. Bakit din siya dumating? Kinuha ko ang gamot at itinapon ito mula sa butas ng pagbaril at sinabi sa kanila na bumalik at mabilis na pakainin ang gamot. Ang nasabing bata ay hindi maaaring maantala ang pagkakaroon ng lagnat. Pinili mo si Uncle ang gamot at mukhang puno ng pasasalamat. Sa oras na ito, biglang lumapit si Xiliting at humingi ng isang umiiyak na tinig. Kapatid na si Zhang Yi, maaari ka bang humingi ng isang bagay? Ang sanggol ay may sakit at nag-aalala ko na hindi niya ito matiis. Maaari ba tayong pumasok at manatili sandali? Ang iyong bahay ay may silid ng fireplace at sapat na. Uncle, ikaw ay natigilan sa isang maliit na awkwardness. Hindi ko ito nabanggit pagdating ko. Naisip ko sa aking sarili na ang babaeng ito ay talagang nag-ikot. Nais niyang gamitin ang kanyang mga anak upang makakuha ng pakikiramay, kaya maaari rin akong magkaroon ng pagkakataon na tamasahin ang aking buhay. Paano ko masusunod ang kanyang kahulugan? Nahihiya talaga si Sister Xi. Halos wala sa gasolina ang aking fireplace at hindi makatuwiran na pumasok ka ngayon. Hinikayat mo rin siya ni Uncle na si Brother Zhang Yi ay sapat na matuwid, kaya dapat tayong huminto sa tamang oras. Ngunit sa oras na ito, nagsimulang umiyak si Xiliting na may ulan at sumigaw ng mahigpit sa Uncle Yu. Ang sanggol ay marupok ngayon, at hindi ito ang iyong biological na anak, kaya't natural na hindi ka makakaawa sa iyo. Pagkatapos ay lumingon siya at sumigaw sa pintuan. Ang maliit na sanggol na ito ay sobrang kaawa-awa ngayon. Desperado ako. Alam din ng aking kapatid na ikaw ay mabait, kaya ginawa niya ang kahilingang ito ng walang kahihiyan. Nangangako akong makinig sa iyo pagkatapos ng pagpasok. Sa sandaling ito, medyo malambot ako, ngunit kapag naisip kong mabuti ito, madali itong tanungin sa Diyos at mahirap ipadala ang Diyos. Kung mayroon siyang iba pang mga plano, hindi ko kailangang maging maingat sa 24 na oras sa isang araw. Ang babaeng ito ay talagang hindi simple. Tila pinag-aralan niya ang prinsipyo ng epekto ng threshold ng Shen-an sa psikolohiya, ngunit pinaliit niya ang aking pagpapasya. Hindi mahalaga kung paano siya nanalangin, hindi ko na siya bibigyan ng anumang pagkakataon upang magpatuloy. Nakakakita siya ng paglalakad pabalik sa Uncle Yu's house sa pagkabigo, sumimangot ako.
Uncle, ikaw ang mainam na matapat na thug na maaari kong mapaunlad, ngunit ngayon ay mayroong babaeng ito na humihip ng hindi malusob na hangin sa pamamagitan ng unan, at kahit na nangahas na mag-usisa ang aking bahay at mga gamit. Tila dapat alisin ang babaeng ito. Ngayon lang, matapos kong bigyan siksi na nagsulat ng antipyretic na gamot, nais niyang maging higit pa at mas mapagmataas, sinusubukan na manalo ang aking pakikiramay sa kanyang may sakit na anak at natural na lumipat sa aking ligtas na bahay. Sumandal ako sa pintuan at gaanong sinabi, kung ang maliit na kahilingan na ito ay bago matapos ang mundo, baka sumang-ayon ako sa iyo ng walang pag-aalangan. Ngunit alam mo rin na sa ibang araw, ang mga kapitbahay sa buong gusali ay sumalakay sa aking bahay na nagdulot ng isang psikolohikal na epekto sa akin. Ngayon hindi ako maglakas, loob na hayaan ang anumang mga estranghero na pumasok, sana ay maunawaan mo. Uncle, sinabi mo rin kay Xi na nag-ling ng excited, si Brother Zhang Yi ay sapat na matuwid, ang antipyretic na ito. Ngayon ay maaaring nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang milyon, kaya huminto tayo doon. Ngunit si Xi na nagsusulat ng walang mali na tinanggihan ka ng tiyuhin na maaari niyang pahintulutan si Zhu na tanggapin. Bakit hindi natin ito maririnig? Umiti ako ng walang hiya, si Care ang aking kasintahan. Siyempre gusto ko siyang manirahan sa akin. Si Zucker, na nakatayo sa tabi niya, ay nakaramdam ng isang ripple sa kanyang puso nang marinig niya ito. Bagaman naintindihan niya na ito ay isang pag-iwas lamang, wala pa rin siyang masabi nang marinig niya ang opisyal na anunsyo ni Zhang Yi tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, kahit na alam niya na hindi ito kinakailangan totoo. Tila kailangan kong maglaro ng isang high-end na laro ngayong gabi, at tiyuhin na napahiya ka upang ma-stop sa gitna. Bago dumating, sinasadya ni Xi Liting na hindi nakipag-usap sa uncle ka. Nang marinig niya si Zhang Yi ay nasa isang problema, tiyuhin mo agad na hinila si Xi Liting at naging mabigat ang kanyang tono. Bumangon ka at huminto sa iyong makakaya, huwag ipahiya ang iba. Tiyuhin talagang galit ka. Agad na nagbago si Xi sa pag-iwas sa mukha at sumimangot sa sanggol. Sa palagay mo gusto ko ito? Nag-alala lang ako sa sanggol. Nakakakita ng mga ito na umaalis, nagbuntong hininga ako sa aking puso, ang ranggo ni Xi Liting ay talagang pambihira. Tila na kung nais mong gamitin ang uncle sa hinaharap, dapat mo munang harapin ang babaeng ito. Nang bumalik siya sa silid, tiyuhin nagsimula ka ring makipagtalo kay Xi Liting. Bakit hindi mo siya tinalakay ng maaga kung gumawa ka ng iyong sariling mga pagpapasya? Alam mo, kung hindi ito para sa paalala ni Brother Zhang Yi, hindi ako magiging stock ng napakaraming instant noodles, at hindi ako nabubuhay hanggang ngayon. Dapat nating malaman kung paano magbayad ng kabaitan. Sa oras na ito, biglang sumandal si Xi sa tiyuhin na balikat mo, at sa katunayan, hindi mo na siya kailangang tratuhin. Lubos akong nagpapasalamat, hindi ko naramdaman na pinagkakatiwalaan ka niya. Kung sa palagay niya ay maaasahan ka, dapat na hayaan niya kaming pumasok at magkaroon ng isang tasa ng tsaa o isang bagay ngayon. Sa sandaling ang mga salitang ito ay sinasalita, tiyuhin ka ay nagalit sa isang instant. Medyo masyadong maraming para sa iyo na sabihin ito. Bakit mo sinabi na may mabait na nagbigay sa iyo ng isang mahalagang gamot? Hindi pa rin sumuko si Xi Liting. Siguro sinasadya lang niyang sumuko sa kanyang mga pabor. Sa huli, magpapasalamat ka at sa wakas ay ipaglaban mo siya. Pagkatapos ng lahat, pinatay niya ang maraming kapitbahay sa araw na iyon, at ang kanyang mga pamamaraan ay labis na malupit, at hindi siya tila isang bagay na maaaring gawin ng isang mabait na tao. Bukod, ang kanyang silid ay ganap na sapat upang manirahan. Uncle, ikaw ay tumayo ng galit, sapat ka na, sa palagay mo ba talagang tanga ka? Paano makilala sa pagitan ng mabuti at masamang tao? Hindi mo na kailangang turuan si Xi Liting. Alam kong galit na galit ka talaga. Alam ko na ang temperatura ay halos tapos na, kaya nagbago ako sa isang maselan na mukha at sinabi na umiiyak, masyado akong nag-isip ng aking sarili. Ako ay para sa iyong sariling kabutihan. Mas okay na maging mas mainat sa oras na ito. Si Uncle ay lumakad ka sa silid na galit, ngunit si Xi Liting ay hindi pa rin sumuko. Pagkatapos ng lahat, ang presyo na ito ay dapat na mabuhay na mabuti sa kanyang sarili. Ang komunidad. Ang mga tao mula sa gusali ng wall unit ay sumalakay gamit ang mga pampasabog, ngunit hindi ako nataranta at binigyan pa sila ng puting phosphorus na bomba upang manatiling mainit. Kanina lang, biglang may nahukay na malaking butas sa unang palapag na natabunan ng nyebe. Ilang matipunong lalaki na may hawak na mga pala at martilyo ang lumabas sa kuweba ng nyebe kasama ang hindi nakikilalang mga kamag-anak. Ngayong natabunan na ng makapal na nyebe ang 5 palapag, walang inaasahan na lilitaw sila rito sa ganitong paraan. Ang kapatid sa gitnang bahagi na pupunta sana upang kumuha ng tubig ng nyebe ay nakita na ang bisita ay hindi maganda, kaya't siya ay tumalikod at nais na tumakas, ngunit naabutan nila siya bago siya humakbang ng ilang hakbang. Direkta niyang ibinagsak siya sa isang pool ng dugo gamit ang isang malaking pala, at pagkatapos ay inutusan ang kanyang kapatid na ibalik siya para mamaya kapag siya ay bumalik. Malinaw, mayroon silang mas mahalagang layunin para sa paglalakbay na ito. Naglakad sila papunta sa 24th floor sa loob ng 2 minuto. Bahay ko pala ang target nila. Isang grupo ng mga tao ang lumapit sa aking pintuan na may masamang tingin. Sa utos ng pinuno, isang malaking tao na nakasuot ng kulay abong sombrero ang lumabas sa karamihan. Ang lalaking naka-gray na sombrero ay tumingkayat, kumuha ng isang roll ng detonator mula sa kanyang backpack, sinindihan ang tingga, tumalikod at tumakbo patungo sa dulo ng koridor. Pagkatapos ay kumalat ang nakakagulat na tunog sa buong komunidad. Nagising ako at nagmamadaling naglabas ng pistol sa aking pundya at mabilis na tiningnan ang katayuan ng sistema ng pagtatanggol sa bahay. Buti na lang at naging normal ang lahat kaya nakahinga ako ng maluwag.
Sa pamamagitan ng pagsubaybay, napagtanto ko na ang mga taong ito ay talagang kakaibang mukha. Kung titingnan ang iba't ibang armas sa kanilang mga kamay, pala, bakal at palakol, sila ay dapat na mga manggagawa sa konstruksyon na naninirahan sa 26 na grupo. Lahat sila ay matangkad at makapangyarihan, at ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi maaaring maliitin. Matapos mawala ang usok at alikabok, isang grupo ng mga tao ang nagmamadaling bumalik sa pintuan upang suriin ang mga resulta ng pagsabog. Halatang nagawa na nila ang kanilang takdang aralin ng maaga, ngunit natigilan sila sa susunod na segundo. Ang pinto ay ganap na nasira maliban sa ilang itim at kulay abo. Anong ginagawa mo, wala man lang itong kapangyarihan? Mukhang hindi makapaniwala ang lalaking may kulay abong sombrero. Ito ba ay isang detonator na maaaring sumabog sa granite? Dahil ba namamasa na ako? Kahit na ang pinto ng haluang metal nito ay hindi sumabog, ang mga tile sa sahig ay hindi dapat buo. Pagtingin ko sa galaw sa labas ng pinto, agad akong nagalit. Marahil ay dahil ang aking sitwasyon sa aking tahanan ay ipinadala sa susunod na gusali ng aking kapitbahay. Dahil nandito ka para patayin ako, hindi ako magiging magalang sayo. Pagkatapos ay pinindot ko ang isang molten bottle at itinapon ito. Ito ay natural na hindi sapat upang mapawi ang aking puot sa pamamagitan lamang ng paggawa ng tunaw na bote. Pagkatapos ay inilabas ang ilang puting vial mula sa magkaibang espasyo. Ito ay puting phosphorus na natunaw sa sulfur dioxide, at ito ay itinuturing na pinakasimpleng puting phosphorus bomb. Ang temperatura ng pagkasunog ng puting phosphorus bomb ay maaaring agad na lumampas sa 1,000 degrees Celsius. Sa pagsabog at pagsabog ng kombustor, ang buong koridor ay agad na naging dagat ng apoy. Mayroong higit sa 100 tao ang sumalakay, at 5 o 6 lamang ang nakatakas kung nagkataon. Ngunit ito rin ang naging alarma para sa akin. Naisip ko na kung mas propesyonal ang mga paraan ng pagpasabog ng mga manggagawang ito, baka hindi nila kakayanin ang ligtas na bahay na ito, at maaari nilang pasabugin ang buong gusali. Sa ilalim ng ganitong uri ng kawalang interes, ang mga taong maaaring mabuhay sa isang organisasyon ay hindi karaniwang mga tao. Siguradong papatayin sila ng mas maraming pampasabog. Tinawag ako ng mga residente na makasarili at walang hiya kahapon, ngunit ngayon ay sama-sama nilang pinuri ako bilang isang bayani, dahil lamang sa inatake siya ng malakas na lalaki mula sa susunod na unit ng mga pampasabog at pinatay ang kanyang kapitbahay, ang middle class na kapatid na walang sinasabi. Ngayon lang, ang kapitbahay ng Unit 26 ay dumiretso sa aking bahay sa ika-24 na palapag sa pamamagitan ng isang snow tunnel sa pamamagitan ng isang tunnel, at naglabas pa ng mga lokal na pampasabog para pasabugin ang aking pinto. Sa kabutihang palad, ang kanilang formula ay hindi propesyonal, at ang tunog ng pagsabog ay hindi proporsyonal sa kapangyarihan na ginagawa nito. Ang aking ligtas na bahay ay hindi nasaktan. Inihagis ko ang isang homemade white phosphorus bomb mula sa shooting hole gamit ang aking backhand, at ang buong koridor ay agad na nilamon ng apoy. Kasabay nito, naglabas siya ng 78 at pinunan ang mga magazine, at ang koridor ay galit na galit. Mahigit 100 ng tao ang dumating, at sa huli ilan lamang ang nakatakas kung nagkataon. Akala ko kailangan kong humanap ng ibang paraan para makakuha ng maiinit na armas. Hindi ko akalain na ang mga kapitbahay ko ay gagamit ng pampasabog. Kung dumating ang isang profesional na may dalang malaking halaga ng mga pampasabog isang araw, maaaring ma-flat ang buong gusali. Gayunpaman, ang pinakakagyat na gawain ngayon ay upang malutas ang grupong ito ng mga manggagawa sa konstruksyon. Pagkatapos ay dumating ako sa kwarto ni Zukir. Sa sandaling ito, nakapulupot siya sa sulok ng dingding at humihikbi sa mahinang boses. Halatang takot na takot siya sa mga galaw kanina. Sa pagtingin sa kanyang kaawa-awang hitsura, ang aking pagnanais na protektahan ako ay biglang nadagdagan, at paulit-ulit akong naaliw na hindi ako natatakot. Hinawakan ni Zukir na natauhan ang kamay ko. Nang tanungin kung ano ang nangyari ngayon, umupo ako sa dulo ng kama at nakipag-chat sa kanya sa loob ng 2.5 oras, at sinabi kay Zukir ang nangyari. Ito ay ginawa ng isang construction worker na nakatira sa Unit 26. May malapit na construction project at maraming manggagawa ang umuupa nito sa aming komunidad. Naguguluhan si Zukir. Ang aming komunidad ay itinuturing na mid to high-end. Paano nila natitiis na umupa dito? Sabi ko hindi magastos ang tumira sa bahay ng 100 katao. Si Zukir ay may taimtim na ekspresyon. Kung ito ang kaso, mas mapanganib sila kaysa kay Chen Zhenghao. Nang marinig ko ito, sumasang-ayon ako. Sa huling pagsusuri, si Chen Zhenghao ay isang maliit na matalinong kalye. Kung hindi dahil sa baril na nasa kamay niya, matagal na niyang alam kung saan siya namatay, at iba na talaga ang mga construction worker na ito. Sanay sila sa pisikal na gawain, at ang kanilang pisikal na lakas at tibay ay higit na nakahihigit sa mga ordinaryong tao. At lahat sila ay mga kakilala na kilala at dapat na higit na nagkakaisa kaysa sa iba. Sa pag-isip nito, hindi ko maiwasang huminga ng malalim. Buti na lang at napatay ko ang lalaking naglalaro ng pasabog, kung hindi, baka magkaroon ako ng mas makapangyarihan sa bawat pagkakataon. Sa oras na ito, biglang tumagilid si Zukir. Maghihiganti ka ba sa kanila? Ako, si Zhang Yi, ay maghihiganti, ngunit hindi kita mapapatay. Bagamat marami akong armas sa aking mga kamay, kahit kaya kong sirain ang lahat, kung hindi sinasadyang kumuha ako ng pala, pakiramdam ko ay nalulugi ako. Inilibot ni Zukir ang kanyang mga mata at sinabing, masyado kang sumpain, napaka-stable mo. Ngayon na ang mga bagay ay dumating sa puntong ito, tila kailangan kong mag-recruit ng ilang mga subordinates bilang kanyon kumpay. Pagkatapos ay bumukas ang grupo ng may-ari, at ang isang malakas na putok kanina ay halos natakot sa mga tao sa buong gusali. Sumabog na ang grupo.
Ang ilang mga tao ay nagsabi na ito ay isang lindol, ang ilan ay nagsabi na ito ay isang meteorite na bumabagsak. Sagot ko ng walang pakialam. Dumating ang grupo ng mga tao sa Building 26 para pasabugin ako ngayon lang. Sinira ko ang kalahati nito. Si Zhang Meng, ang middle level na kapatid sa ika-negatibo, isa 0 palapag, ay pinatay. Galing sila sa tunel na may niebe. Nang marinig iyon, lahat ng nasa kapitbahay ay nasa panganib. Ang mga kuli sa kabaliktaran ay pawang desperado. Halos patay na ang mga bata at malalakas sa building namin. Ang iba ay matanda, mahihina, babae at bata. Walang paraan para labanan sila. Ngunit sa kabutihang palad, mayroon kaming Zhang Yi at mas ligtas ka sa aming gusali. Ikaw na ngayon ang aming bayani, ngunit binuhusan ko ng malamig na tubig. Halos maubos ang mga armas ko. Ngayon nasa panganib ako. Mangyaring humingi ng higit pang mga pagpapala. Sa oras na ito, tinawag ng tiyuhin si Zhang. Okay lang, Huang Tianfang, ang kontraktor sa Building 26, may alam akong pagkakaibigan. Mayroon siyang dose-dosenang manggagawa sa ilalim ng kanyang utos. Sinaktan niya ang maraming tao ilang araw na ang nakalipas sa ilalim ng kanyang mga tagubilin, ngunit ngayon ay talagang tinitingnan niya ang iyong bahay. Kung kinakailangan, maaari ko silang turuan ng leksyon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, bigla akong nagkaroon ng ideya sa aking isipan, dahil alam ng tiyuhin ang sitwasyon ng kabilang partido, pagkatapos ay sabihin sa akin ang pormasyon ng kabilang partido, at nag-isip ako ng paraan upang harapin sila. Katapos ay sinabi ko kay Uncle Yu na kung gusto nating labanan ang mga desperadong lalaki sa Building 26, kailangan nating makiisa sa buong gusali. Pagkatapos ng lahat, ang aking suporta ay isang hindi malalampasan na kuta ng bakal. Para sa sarili kong kaligtasan, siguradong hindi ako lalabas ng kwarto ko. Tinawag ni Uncle Yu ang lahat ng nasa group chat na tumayo. Pero tinanggihan ko ng todo ang ideya. Sa halip na aktibong subukang makuha sila at ipalagay sa kanila na mayroon kang lihim na motibo, mas mabuting hayaan silang kusang loob na humingi ng proteksyon. Mayroon kaming sapat na supply at tiyak na babalik ang Tian Hegang para sa paghihiganti. Pagkatapos, ang mga kapitbahay ay natural na hihingi ng tulong sa amin. Agad kong itinalaga sina Zukier at Uncle Yu na mangalap ng intelligence tungkol sa buong Yuelu community na tinutukoy ang anumang natitirang banta sa kanya sa loob ng 30 gusali nito. Ang isa sa kanila ay isang security guard at ang isa ay isang doktor, kaya mayroon silang isang network. Ang mga doktor ay hindi kapanipaniwalang mahusay, nakalat sila ng maraming impormasyon sa wala pang kalahating oras. Si Zukier, na nakasuot ng kanyang damit pang trabaho, ay ipinaliwanag sa akin ang sitwasyon ng may mahusay na profesionalismo. Ang pinakamapanghamong isyu ngayon ay ang Tian Hegang sa Building 26 sa tabi. Nabuo sila sa paligid ng engineering team ni Tian He, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay napakalakas at nagkakaisa. Noong huling beses na inatake nila ang aking bahay, sinaktan ko at pinatay ko ang 8 sa kanila, at marami pang iba ang nasunog at na-freeze hanggang sa mamatay. Mga 20 na lang ang natitira sa kanila. Ang isa pang banta ay ang Mantis Gang na pinamumunuan ni Dinosaur sa Building 21. Buti na lang at walang cheesy name sa kanila. Malinaw na sila ay pangunahing bata, malakas at masigla na ginagawa silang isang mabigat na puwersa. Sa kasalukuyan, mayroong mahigit 100 sa kanila na pinamumunuan ng 2 individual, sina Wang Qiang at Xiao Lu na nasa natitirang apartment building. Kaunti na lang ang natitira at halos wala silang banta. Pagkalipas lamang ng 2 araw, hindi mapakali ang Tian Hegang. Ang kanilang kontratista, si Huang Tianfang, ay nangakong papatayin ang Building 25 at puksain si Zhang Yi upang ipaghiganti ang kanilang mga namatay na kapatid. While they hate me to the core, natatakot din sila sa akin. Dahil alam nilang madaling ipagtanggol at mahirap salakayin ang aking tahanan, napagpasyahan nilang puntiryahin ang aking mga kapitbahay sa parehong apartment. Nagbanta pa sila, kung hindi ka lalabas, papatayin ko lahat ng mahal mong kapitbahay. Tingnan kung paano ka nabubuhay ng may pagkakasala. Natawa ako ng malakas doon. Akala ko ako ang malinis na bida sa pelikula. Hindi ko alam, ang paglipat na ito ay eksakto kung ano ang gusto ko. Nais ko lang na pumatay sila ng ilan pang mga kapitbahay, sa kalaunan ay pinakiusapan nila akong makialam. Tiyak, pagkatapos lamang ng 2 araw, hindi na kinaya ng mga kapitbahay. Kahapon, traitor pa rin ang pagtrato nila sa akin. Sinimulan na naman akong isumpa ng bida sa group chat na yon, ako daw ang nagdulot ng trahedya at ako mismo ang dapat sisihin, bakit ang mga inosenteng kapitbahay ang magpapasan. Malamig akong tumugon sa mga pag-atake nila sa chat ng grupo na nagsasabi na ako ay kumikilos lamang bilang pagtatanggol sa sarili. Hindi mo kayang labanan sila, kaya ano ang kinalaman nito sa akin? Dahil ang mga taong iyon ay lubhang mapanganib, walang paraan na ako ay lalabas at harapin sila ng direkta. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang gumamit muli ng moral blackmail. Ikaw ang nag-provoke sa kanila, kaya bakit ka namin sisisihin? Hindi ka ba nakonsensya sa malagim na pagkamatay ng iyong mga kapitbahay? Sa kabilang banda, ligtas ka sa bahay. Galit akong tumugon, ano ang iyong buhay o kamatayan sa akin? Huwag mo akong kausapin tungkol sa konsensya mo. Malaki ang naging papel ninyo sa pag-atake sa aking bahay, at binantaan pa niyo ako sa huli. Hindi ka naman walang muwang naisipin na hindi kita papatayin, di ba? Biglang napagtanto ng mga kapitbahay na si Zhang Yi ay isang matigas na tao.
Pagkatapos ng lahat, si Chen Zhenghao ay nahulog sa kanyang mga kamay. Ang mayamang pangalawang henerasyon na si Xu Hao ay dumungaw sa bintana sa kawalan ng pag-asa. Inakala niya na ang pagkamatay ni Chen Zhenghao ay magbibigay daan sa kanya na mabuhay, ngunit ang Tian Higang ay mas malupit. Ang snowstorm na ito ay hindi nagpakita ng senyales ng paghinto. Mamamatay ba ako ng walang kabuluhan dito? Nakita kong malapit na ang atmosphere, kaya tinawagan ko si Uncle Yu. Ngayon ay sayo na. Pagkatapos kong makipagkasundo kay Uncle Yu, sinadya kong maglabas ng tirade sa group chat ng mga may-ari ng bahay. Dahil sa pagbulyaw ko, tulala at nataranta ang lahat ng kapitbahay. Nabigo ang aking pagtatangka sa moral blackmail. Alam nilang ang naghihintay sa kanila ay ang pagdating ng Tian Higang upang isa-isa silang katayin. Nang ang lahat ng mga kapitbahay ay lumubog sa malalim na kawalan ng pag-asa, si Uncle Yu ay biglang lumitaw sa chat ng grupo. Huwag matakot lahat. Ang Tian Higang ay mayroon lamang mga 20 miyembro. Dapat ay mayroon pa tayong mga 50 tao sa building 25. Kung tayo ay magkakaisa, hindi natin sila kailangang katakutan. Sa sandaling iyon, ang mga kapitbahay ay tila biglang nakakita ng pag-asa. Pagkatapos ng lahat, ang retiradong sundalo, si Uncle Yu, ay palaging naglalabas ng simple at maaasahang hangin. Ipinaliwanag ni Uncle Yu na naubusan na siya ng mga supply, at ang tanging solusyon ngayon ay hilingin kay Zhang Yi na lumabas at pamunuan tayo laban sa Tian Higang. Kung hindi, mayroon lamang isang paraan palabas. Walang inik ang mga kapitbahay. Itinaboy lang nila si Zhang Yi, sa sobrang galit ay ginawa niyang pagbabanta na iiwan ang lahat para ipagtanggol ang kanilang sarili. Buti na lang hindi siya umalis sa grupo. Sabi ni Uncle Yu, makakausap ko pa siya. Susubukan kong kausapin siya at tingnan kung makukumbinsi ko siya. Sa isang sandali, ang lahat ng mga kapitbahay ay umaasa kay Uncle Yu. Pagkatapos ay pinadalhan ako ni Uncle Yu ng isang pribadong mensahe na nagtatanong kung ano ang susunod na gagawin. Sinabi ko na ang sitwasyon ay halos tama. Dapat nating gampanan ang parehong mabuting pulis at masamang pulis gamit ang parehong kabaitan at puwersa upang panatilihin ang mga kapitbahay na ito sa linya. Naisip ko, kahit na hindi natin matalo ang Tian Higang, kahit papaano ay makukuha natin ang ilan sa kanila na kusang loob na magsilbing kanyon. Kaagad, nagpadala ako ng voice message sa group chat ng mga may-ari ng bahay na nagsasabing magiging bukas ako sa iyo para sa kapakanan ni Uncle Yu. Lahat kami ay magkapitbahay, pagkatapos ng lahat, at sa sandaling iyon, sila ay tulad ng paghawak sa mga dayami, pagbuhos ng mga matamis na bagay. Hindi ko inaasahan na si kapatid na Zhang Yi ay napakamapagmahal. Sabi pa nga niya, basta willing kang tumulong, gagawin namin kung ano ang iutos mo sa amin. Ngumisi ako at mahinang sumagot, kung ganoon, sinasabi ko sa iyo na kunin mo ang iyong mga armas at labanan ang Tian Higang. Maglakas loob ka ba? Agad na tumahimik ang group chat. Nang makita ko ito, nagpatuloy ako, kaya gusto mo akong pumasok ng mag-isa at lumaban habang nakaupo ka at nanonood, tama ba? Kung ganoon, iunat mo lang ang iyong mga lieg at hintayin mong tadtarin kanila. Paalam, at nagsimulang ipakita ni Uncle Yu ang kanyang husay sa pag-arte. Hindi, lahat kami ay makikinig sa iyo. Kung tutuusin, ito ay isang labanan hanggang sa kamatayan, at marahil ay may pagkakataon pa na mabuhay. Sabay sigaw sa mga kapitbahay, ano pang hinihintay nyo? Maghintay hanggang ang kutsilyo ni Huang Tianfang ay nasa iyong lieg at huli na ang lahat. Sa pagkakaisa nitong tugon, lahat ng mga kapitbahay ay sumang-ayon na sundin ang aking mga utos, at sa gayon ay nakuha ko ang kontrol sa buong gusali. I then calmly announced in the group chat, dapat na sundin ng lahat ng tao sa building ang utos ko. Huwag mo nang subukang samantalahin ang iba habang nananatili ang aso sa bahay. Walang sinuman ang pinahihintulutang magluwag o papatayin ko ang sinumang tumangging mag-ambag. Sabay sabi ko sa mga kapitbahay, kung susundin niyo ang utos ko, siguradong hindi ko kayo hahayaang magutom. Lalabas ako para tulungan ang lahat na makahanap ng mga gamit. Sumabog sa kasabikan ng group chat. Hindi ako makapaniwala na napatawad mo na ang lahat sa pagtrato sa iyo noon. Ang niebe at yelo sa labas ay lubhang mapanganib at ang ilang mga kapitbahay ay nabulunan pa sa kahihiyan. Alam kong ang paglipat na ito ay madaling nakontrol ang mga kapitbahay at naisip ko na ang pagpunta sa paghahanap ng mga supply ay magiging isang win-win na sitwasyon. Una, nasa kamay ko na ang buhay ng mga kapitbahay ko, kaya hindi na sila maglakas loob na atakihin ako mula ngayon. Pagkatapos ng lahat, kung ako ay namatay, wala silang pupuntahan upang maghanap ng mga supply. Pangalawa, nakatira siya sa 24E floor. Bagaman ang gusali ay ganap na gawa sa haluang metal, kung ang sahig sa ibaba ay gumuho, magiging mahirap para sa kanya na makatakas ng hindi nasaktan, kaya kailangan kong magtago ng ilang mga kanyon. Babantayan nila ako at sisisihin kung kinakailangan, ngunit kung gusto kong panatilihin sila sa paligid, tiyak na kailangan ko ng mga supply at ang mga armas ay kinakailangan. Sa kabutihang palad, mayroon akong ilang mga snowmobile at snowmobile sa kabilang dimensyon at sa sarili kong damit sa taglamig, hindi magiging problema ang paghahanap ng mga panustos. Higit pa rito, dahil nagtrabaho ako sa warehousing sa napakaraming taon, alam ko ang bawat bodega sa tangkanyang lungsod tulad ng likod ng aking kamay, kaya ang una kong pinuntahan ay ang Public Security Bureau.
Alam ng lalaki na ang lahat ng takot ay nagmula sa kakulangan ng firepower, lalo na pagdating sa mga baril, mas marami ay mas mabuti. Nang magpa siya akong lumabas at maghanap ng mga panustos, nakita sa mga mata ni Zukier ang pag-aalala at pagkakasala. Palagi niyang iniisip na siya ay isang pabigat sa akin. Pagkatapos ng lahat, ang isa pang tao ay nangangahulugan ng mas mabilis na pagkonsumo ng mga supply, at ang dami ng ehersisyo na kinakailangan para sa aming dalawa ay tumaas ng husto. Ngunit ngayon, napuno ng pasasalamat ang mga kapitbahay. Itinuring na nila akong parang Diyos sa kanilang mga salita. Maging si Zukier ay ngumiti at sinabing, kung ikaw kung magtatatag ka ng isang sekta ngayon, ikaw ang magiging tagapagtatag, at titingalain ka ng lahat bilang isang espiritual na haligi. At sa panahon ng sakuna, ang relihiyon ay mas mabilis na umuunlad. Nang marinig ko ito, napangiti ako ng mahina. Ang mga ito ay isang bungkus lamang ng kanyon na kumpay, hindi na kailangan para sa lahat ng mga trick. Ngayon sinasamba nila ako bilang isang Diyos sa isang piraso ng lipas na tinapay, bukas ay baka mag-away sila sa isang steamed bon. Nagsuot ako ng 18 layer ng bulletproof vest, isang perpektong pagkakataon upang makita kung ano ang nangyayari sa labas. Alam niyang wala akong tiwala sa kanya ng buo, kaya sinabi niyang sasama siya. Kinurot ko ang pisngi niya ng mapaglaro. Dahil ganito na tayo, hintayin mo na lang ako. Pero bago pa man ako makahakbang, itinago ko na ang lahat ng gamit sa kwarto sa kabilang dimensyon. Hindi nakaimik si Zukier. Tulala talaga ang mga lalaki. Ang buong gusali sa ibaba ng ika-4 na palapag ay natatakpan na ng nyebe. Umakyat ako sa ika-5 palapag, bumasag sa isang bintana, at tumalon. Ang malambot na nyebe ay hanggang tuhod, kaya imposibleng makalakad. Tumingin ako sa paligid, wala namang nakatingin. Mabilis kong kinuha ang aking snowmobile mula sa isang kalawakan. Sa isang malakas na dagundong na umalingaw-ngaw sa kapitbahayan, alam kong tiyak na makakaakit ng pansin ang snowmobile na ito. Binilisan ko ang 70 pakiramdam na malaya ako at hindi napigilan hanggang sa punong tanggapan ng Tianhai City Public Security Bureau. Matapos itago ang sasakyan sa isang espasyo, sinira ko ang isang bintana. Itim at tahimik ang buong istasyon. Inilabas ko ang aking flashlight at hinanap ang bawat palapag, sa wakas ay nakarating ako sa ika-2 palapag. Ang eksena sa loob, nang buksan ko ang isang maliit na silid, ay nagpakilos sa akin ng malalim. 5 o 6 na opisyal ang nagsiksikan, nagyelo hanggang mamatay. Malinaw na nakaduty silang lahat ng gabing iyon. Hindi pa dumarating ang taglamig at wala pa silang maiinit na damit. Tahimik kong tinakpan sila ng mga kortina, nagluluksa para sa mga pinakamamahal na bayaning ito na nag-alay ng kanilang buhay upang protektahan ang lungsod na ito. Noon lang, nahagip ng mata ko ang isang bungkus ng mga keychain sa lupa. Tuwang-tuwa ako, iniisip na ang isang bagay na binabantayan nila, kahit nasa bingit ng kamatayan, ay ang pinakamahalagang armory ng istasyon ng pulis. Ngunit pagkatapos maghanap sa istasyon ng pulisya sa loob ng 2.5 oras, sa wakas ay natagpuan ko ang armory. Pagkabukas ko, natigilan ako sa nakita ko, samut-saring baril, body armor, helmet, baton, at kahit isang sniper rifle. Sa bagay na ito, mapaglilingkuran ko ang sinumang kailangan ko sa hinaharap. Napaka-cool! Ang aking konsentrasyon ay tila bumuti ng malaki mula nang ako ay muling isilang. Noong nakaraang pagkakataon, tinatrato ko ang mga miyembro ng gang ng Tianhe na yon ng Mani, at halos bawat putok ay tumatama sa marka nito. Naisip ko kung ito ba ay isa pang kakayahan na nagising ako pagkatapos ng aking muling pagsilang. Baka genius ako sa baril. Sa lahat ng kagamitang ito, makakabuo ako ng isang mabigat na koponan. Walang pag-aalinlangan, inimpay ko ang bawat huling piraso ng aking gamit sa kahaliling dimensyon. Tiniyak nito sa akin na marami pa rin ang mga supply doon. Pagkatapos ng lahat, ang apocalyptic na snow ay biglang bumagsak sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga tao ay walang oras upang mag-react, at sa oras na napagtanto nila ang kalubhaan ng sitwasyon, huli na ang lahat. Susunod, kailangan kong maghanap ng pagkain para sa kumpay ng kanyon. Sa pamamagitan ng mga alaala ng gusali, natagpuan ko ang aking sarili sa isang malayong shopping mall sa isang development zone. Kinuha ko ang mga tuol mula sa alternatibong dimensyon at pumasok sa mall sa pamamagitan ng isang bintana. Pagpasok sa mall, matagal na nawala ang dating mataong eksena. Sa loob ng mga salamin na bintana, ang lahat ng dati hindi nabibiling luho ay walang halaga na ngayon. Kumuha ako ng ilang magagamit na mga gamit at itinago ang mga ito, pagkatapos ay nagtungo sa seksyon ng pagkain sa antas ng basement. Malayo ang supermarket na ito sa downtown area, kaya umaapaw pa rin ang mga istante sa mga paninda. Gayunpaman, pagkatapos ng halos isang buwan ng frozen na apokalipse, ang kalidad ng pagkain ay kadudadudang kahit na hindi ito bulok o sira. Ngunit sila ay na-dehydrate din ng husto. Ang karne ay nagyelo sa mga bukol ng yelo, at ang isda ay nasa isang kakilakilabot na kalagayan. Naisip ko, ayokong kainin ang mga bagay na ito kahit na ibigay sa akin ng libre. Ngunit para sa mga kapitbahay na kumpay ng kanyon, ang mga pagkain ito ay tiyak na top-notch delicacies. Mabilis kong napuno ang 2 malalaking bag, walang oras na mawala, kinailangan kong bumalik sa komunidad bago magdilim. Ang dagundong ng motorsiklo ay partikular na tumatagos sa tahimik na mga lansangan. Tumawid ito sa Chenghua Avenue at Erskine Bridge, at hindi nagtagal ay bumalik sa aking komunidad sa Yuelu.
Ang dagundong ng makina ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga nakaligtas sa komunidad. Ang pinuno ng Tianhigang na si Huang Tianfang ay matamang tumitig sa snowmobile. Ang gayong bihirang bagay ay umiral sa timog. Kung maaari naming makuha ang aming mga kamay sa mga ito, maaari naming lumabas at maghanap ng mga supply sa aming sarili. Wala nang lipas na pagkain. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang mga subordinates, kahit na ang gastos, dapat nating makuha ang bagay na ito. Alam kong lahat ng tao sa kapitbahayan ay nakatingin sa kotse ng may pananabik na mga mata, ngunit mabuti na lang, nakakita ako ng malaking supply ng mga armas at kagamitan. Matagal nang naghihintay si Uncle Yu sa loob ng bintana. Nang makita ang dalawang bag na puno ng mga gamit, napuno ng pagtataka at paghanga ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, nagpa siya ang Tianhigang na magwelga muli. Pagkatapos ng lahat, wala silang pagkakataon kapag bumalik sila sa bahay.